So may problema kasi tong si Ford, which is nahihirapan akong mag start. Kaya check natin yung battery kung okay ba yung battery. So kung okay yung battery, so it's either may ibang parts dito kay Ford na may problema. It's either yung kanyang starter or yung kanyang mga spark plugs. Yan. So subukan natin, i-test natin yung battery gamit itong Ancel BA101 na battery tester. Yan. So ito yung battery ni Ford. So ang gamit na battery ito kay Ford is itong Amaron na battery. So madalas ang tinitingnan natin kung ano yung klase ng battery natin. Okay, so Amaron Flow na meron 12 volts and 90 ampere hour. Yun. Then ito wala naman. So more on mga caution lang, mga notes. Kailangan natin makita yung kanyang mga specs. Hindi ko lang sure kung makita natin dito. Nakatago kasi. Hindi siya kita dito sa camera eh. Kailangan ko sure kung mazoom natin. Tingnan natin. Ayun. Yun. Subukan natin siyang i-zoom. Yun oh. Kita nyo ba? Nawawala siya. Yun. Hindi siya ma-focus eh. Sa zoom. Yun. You know, CCA, tapos yung amp niya 750. Yun. So yun yung pinaka specs niya. So ito yung itsura ni Ancel na BA101. Yan, ang meron lang siya dito, yan, itong kanyang manual, then meron siya nitong cable kung gusto niyo mag-transfer ng data. Pero madalas din nyo naman gagawin yun eh, kasi dito lang talaga natin siya titignan. So dito kailangan natin i-connect itong mga connector niya. May dumaan na motor, maingay, madaanin lang natin. So yung black dito lagay natin, clamp lang natin. Then itong red dito naman, yun, magkakalam natin yun, no? Magkakaroon na siya ng display. So makikita natin dito. So ang gagawin lang natin dito para ma-check natin, pwede natin gagamitin muna natin to number 1, which is yung quick test. Sa quick test, gagawin lang natin is enter. I-enter natin yung quick test. Tapos i-input natin yung value nito, which is ito yung 12 volts 90 ampere, which is nakalagay na siya dito 90. For example, mas mababa dyan yung sa inyo, i-scroll down nyo lang to para mabawasan yan, yan. Or scroll up para madagdagan, depende dun sa specs ng inyong battery. Then pag na-input nyo na yan, ang gagawin nyo na nun is enter lang ulit. Then ang mangyari dyan is yan, magra-run na yung testing natin. Yan. So yung lumabas sa data nito is yan, yung battery natin is healthy 100%. Then yung charge niya is 98. So based dito sa quick test, okay na okay yung battery. Pero meron pa tayong ibang mga test na gagawin dito maliban doon para sigurado. So exit lang natin. Pag exit natin, babalik tayo dito sa may main menu. So pipiliin naman natin, scroll down lang, itong battery in vehicle. Battery in vehicle kasi nakakonect yung battery dito sa sakyan. Then press enter. Yan, tapos meron tayong tatlong test dito, which is yung battery test, cranking test, at saka charging test. So subukan mo natin tong battery test. So click lang natin ulit yung enter. Yan, so makikita nyo dito, sasabihin niya kung ano dapat natin gawin, which is check surface charge. So turn lights on
Tapos take headlights on about 10 seconds. So ang ibig niya sabihin dito guys is sisindi natin yung headlights ng 10 seconds. Tapos pagkatapos ng 10 seconds pipindutin natin ulit yung enter para doon sa test. Yan. So nakabukas na yung ating headlight. So wait lang tayo dito ng mga 10 seconds. So, mga 5 na yun. 6, 7, 8, 9, 10. Then 10 seconds off. Tanggalin natin yung susi. Then check natin. Enter lang natin para mag-run yung ating test. So dito ilalagay lang natin just yung regular flooded. Tapos dito yung type nung inyong battery. So nakita nyo dun, scroll up or scroll down, so para makita nyo kung ano yung type ng battery. So pinakita ko dun na CCA yung type ng ating battery. Pero check nyo na lang guys kung ano yung klase ng battery na sa inyo. So sa akin kasi is yung CCA. Yan. Pagka pili nyo ng CCA, enter. Then makikita yung pinakita ko kanina, yung 750 ampere na nakalagay din doon. Yan, so nakalagay na siya dito. So i-enter ko lang siya. So katulad ng dati, kung kunyari 600 lang yung ampere ng CCA nyo, so scroll down lang o scroll up para bawasan o dagdagan. Since 750 lang yung sa akin, so ito na yan. So enter lang, then magra-run na siya ng testing. Yun. So makita nyo dito na yung healthy nung battery natin is 89%. Tapos yung charge niya is 97%. So mas mataas yung kanina, di ba, yung quick test. Pero good pa rin yung battery natin. So ibig sabihin wala siyang problema. So good na good yung battery. So yung siguro yung problema nito, so yung sa start, maaaring hindi talaga siya sa battery. So it's either sa starter or sa mga spark plug, or pwedeng iba rin. Then exit lang natin, babalik ulit tayo dito sa may battery in vehicle. Yan, so test naman natin siya sa cranking test. Yan, scroll down lang, then enter. So kailangan natin i-start yung engine. Start yung engine. Yun lang, hirap talaga yung engine. Grabe naman yun. Ayaw umandar. Yun, nakatatlo tayo bago umandar. Hindi ko lang sigurado kung tama to guys. Kasi sabi niya dito, yung cranking niya daw is normal. Pero hirap siya mag-ano, di ba? Hirap siya mag-start. Yun. Pero dito nakalagay pa rin siya as normal. 10 volts. So kayang i-start ng battery, pero baka nga yung starter hindi. Then yung pangatlong testing natin is yung ating charging test. Scroll down, enter. Yun, loading test. So increase RPM to 2,500 to 3,000 for 5 seconds. So kailangan tayo ulit pumasok din sa sakyan. So kailangan daw natin siyang i-rev ng 2,500 to 3,000. 1, 2, 3, 4, 5,
Yun. Then balik tayo dito. Press natin yung enter. Yan. Test siya. So charging test ang ginagawa natin. Voltage naman daw is normal eh. Ayan. Load is 13.8. Unloaded 13.96. 8 MB. So voltage is normal. Ibig sabihin okay talaga yung battery. So ang problema sigurado nito is either yung starter siguro to or baka yung anong tawag dito, spark plugs. Pero yung battery okay na okay. So ganun lang guys yung pag-test natin ng battery ng ating mga sasakyan gamit itong Hansel BA101. Yan. So hanggang dito na lang guys. Thank you guys for watching. Until the next video.